Hallelujah. Amen. Amen. So, sabi ng mga kapatid, hindi ko lang po siya ito, ang ating Ari po bang tayo po ay manalangin po ulit, tumayo po tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. At hallelujah. Lord God, magiging ka Panginoon. Ama, salamat po ng marami sa araw pong ito, Panginoon, ulit. Na narito kami, Panginoon, Lord, sa iyong harapan. Alam po namin, Lord, na narito ka sa amin kalagayan. Pagkatapat ka sa mga pangako, Panginoon, na dalawa tatlo nag-ate ko sa iyong pangalan. Naroon ko sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, yan mo, Lord, na makita ka po namin, Panginoon Jesus. Sa pagkita ng mga salita mo, Lord, na ating pag-uusapan, Panginoon. Ayaw ka po sa amin, Panginoon. Pagkitinig, Panginoon, Lord, ay nais po namin marinig. Upang paglabas po namin, Lord, sa lugar pong ito, Ama. Isa na po kaming bago, Lord, na nilalang, na hindi na po kami, Lord, na namubuhay pa. Kaya ng dati, Panginoon Jesus, sa buhay ng mundo ito, Panginoon. Ama, patawaran niyo po kami sa lahat, Lord, ng aming mga pagkukulang, Panginoon. Sa aming mga, hallelujah, mga ups and down, Panginoon Jesus. Lord God, purihin ka po, sambahin. Turuan niyo po kami, Panginoon, Lord God. Liwanag ka po sa amin, Lord God, sa araw kong ito. Lord, gamitin ka lamang po ako, Lord, na lalo yan, Lord, ng biyaya mo, Panginoon. Mapala mo, Panginoon Jesus Cristo. Wala po akong kayanan, Panginoon. Wala po. Ikaw po ang lahat, Panginoon. Bumaba ka po sa amin, Panginoon Jesus, sa araw po ito, Panginoon. Maghayag ka, Lord. Magpalago ka po, magpalakas ka, Panginoon Jesus. Magpagaling ka po, Panginoon, Lord God, sa amin, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. Pinupuri ka po namin sa nasang ng dakila. Ito ang dahil sa Jesus Cristo. Amen. Hallelujah. Salamat po natin, Panginoon. Hallelujah. Sino ba ang kalagpala ng kabilang linggo, mga kapatid? Ating pag-aaral. Hallelujah. So, continue po natin yung topic po natin na yun, ng pag-agaw. Hallelujah. Bakit ba mayroong pag-agaw? Kasi mayroon pong nakilang mangyayari na great tribulation dito sa lupa. Hallelujah. Sa po sabi ng pagkakaroon po natin last, may isang sigaw, isang sigaw, mga kapatid, at voice, trumpet, and nalimutan ko yung pakakak sa ipuno sa Thessalonians. Ito po na isulat, mga kapatid. So, ang alin po natin ngayon ay Jubilee trumpet. Ano ba ang significance nito sa atin? Ano ba ang niya sa pag-agaw ng Jubilee trumpet? Trumpet, sabi na, the Jubilee trumpet, trumpet of liberty, ng kalayaan, mga kapatid. So, magbasa pa natin sa Leviticus 25, verse 9. Then you shall cause the trumpet of the Jubilee to sound on the 10th day of the 7th month, on the day of atonement. You shall make the trumpet to sound throughout all your land. So, makita po natin mamaya kung paano siya significant sa pag-agaw. So, pinag-aralan po natin last yung Corinthians, mga kapatid. 1 Corinthians, sabi na rito, sinasay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay papukuin. Sa isang mata, sa isang sandi, sa isang mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Tingnan niyo po yung kanyang pagkakasabi. Sa huling pagtunog ng pakakak, sabihin, merong huli. Kung may huling pakakak, sabihin nun, may mga naunang pakakak. Pwedeng wala. Mayroong huli tapos walang nauna. Pero siyang mga nauna. Sa pagkatutulog ang mga pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang
kasiraan at tayong lahat ay pagbabuhay. So salamat sa pangako ng Diyos mga kapatid, no? Dahil tayo mamatay at naglingkod sa ating Panginoon, tayo mga bubuhay. At kung tayo naman ay maratangan ng Panginoon na naglingkod sa ating Panginoon, pagbabuhay na lang yung ating katawan mga kapatid. Ay pa tayo nagala sa bagay pong yan mga kapatid. Hallelujah. So, dito, sapagkat kinakailangan natin yung nagsiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. At dapat pagka itong nagsiraan ay magbihis siya ng walang kasiraan at itong may kamatayan magbihis siya ng walang kamatayan. Kung magkagayon ay mangyari ang wikang na sulat nila mo ng pagtagumpay ang kamatayan. So salamat sa ating Panginoon dahil unang-una siya po yung nagtagumpay sa kamatayan. Siya yung nabuhay na maguli. So kanina tayo isang palataya doon sa nabuhay na maguli. Sabi nga ni Paul, kung hindi siya nabuhay na maguli, yung ating pananampalataya ay walang kabuluhan dahil walang pagkabuhay sa mga patay. Pero siya nabuhay na maguli. At ayon naman, kung paano siya nabuhay na maguli, ayon naman ay mabubuhay. Hallelujah, salamat sa ating Panginoon mga kapatid. So, nag-aaral po natin yung trumpet, what those trumpets significant to Israel. So, literal trumpets po yung ano po natin. Una, Holy Convocation. So, tuloy lang po natin siya mga kapatid. Calling an assembly and joining moving to war, battle. So, kailangan pagka ikaw ay lalaban sa gera, pagka tumulong yung pakaka, kailangan maghanda ka dahil dapat alam mo yung tunog kung para saan yun. Alam mo na, sa gera pala pupunta ka doon sa ano, iba pala yung pupuntahan doon, wala gera na. Hallelujah, tama po ba? Kailangan alam natin yung kung ano yung tunog ng pakakap. Hallelujah, alam nila sa panahon na yun. At kailangan alam din natin kung ano yung tunog ng pakakap, mga kapatid. So, Jubilee trumpet. No, ano yung kinalaman nito sa pag-agaw? Sa Leviticus 25 verse 8, sabi niya, bibilang ka ng 7 sabat na taon, mga 7 taon, at magiging sa iyong mga araw ng 7 sabat na mga taon, sumatit bagay 49 na taon. Magagay, mabutos ka na lumipot sa bayan ang pakakap na matunog sa ikasampung araw ng ikapitong buwan. Sa araw ng pagtubos, patutuloy ninyo ang pakakap sa buong lupain ninyo. So, sabi na sa ikasampung araw ng ikapitong buwan, sa araw ng pagtubos, patutuloy ninyo ang pakakap sa buong lupain ninyo. So, makita po natin yung mga kapatid. At ipangalin ninyo ang ikalimang taon at pagkahayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan sa lahat na tumatahan sa lupain at yung magiging kapistahan ng jubileo sa inyo. At bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang pag-aari at sa bawat isa babalik sa kanyang sambahayan. So, tingnan niyo po siya. Sabi po ito, sabi niya, yung 15th year ng ihayag ninyo sa buong lupain ang kalayaan na tumatahan sa lupain. So, yung ika-15th year, mga kapatid, pag tunog ng pakakap na yun, so, yun ay kalayaan para doon sa mga nagsisilbihan doon sa mga state, ika-15th year. So, kailangan alam nila yung tunog ng pakakap. Yun yung hinihintay ng mga slave sa panahon na yun dahil malaya na sila sa kung ano man ang ginagawa nila. So, ang gagawin nila, i-celebrate sila. I-celebrate sila mga kapatid. Jubilee is a special year of remission of sins, death, and reversal pardon. Leviticus and Jubilee is mentioned for every 50th year. So, kailangan niya, every 50th year, yung Jubilee year. During the slaves and prisoners would be freed, debts would be forgiven, and the mercy of God would be particularly manifest. So, pinagtututo siya ng Panginoon sa kanila na within 50th year, tapos pagtulong ng pakakap, kailangan yung mga slave na gustong
gumaya, umalis doon sa kanilang amo, makakauwi na sila doon sa kanilang kanilang tahanan o pinanggalingan. Kung sila ay may utang, so ano na yun? Fully fit na. Fully paid na yun. Dahil may kalayaan na pinatunog. May pakakak na pinatunog. Hallelujah. So yun yung Jubilee year. So gano'n ang kasayahan ng isang tao na marip yung pakakak na yun. Kasi kung siya hirap na sa kanyang amo, talagang halos inalati ko na siya. Pero pagtunog ng pakakak na yun, malaya na ako. Malaya na ako. Magkakaroon sila ng celebration. Kahit yung mga pamilya ng bawat pamilya, napakasaya nila sa panahon na yun. Hallelujah. So, makita po natin kung ano yung significance ito sa atin bilang mga Kristiyano sa buhay natin spiritual. So, tumunog na ba ang unang pakakang sa atin? Sa ating buhay, kagaya ng pagtunog nito sa mga Israelita. Ito yung, ano to? Kailangan po natin na makita. Dahil, merong last trumpet na tutunog eh. Sabi ng Corinthian. So, in the Old Testament, when a slave was under slavery, and then he was bought over there with a price, he had to serve that master until the year of the Jubilee. And when the year of the Jubilee come, there was a trumpet sounded. And when the slave was out there, him and his kiddies and wife and all of them wanting to return to the homeland. They were stamping in the fields and the taskmaster beating them in this way that. So sabi doon yung mga anak nila, yung asawa niya, pag tunog ng trompeta na yon, yun ay simbolo ng kalayaan nila, mga kapatid. So, and then when the Jubilee priest come by sounding the trumpet, so mga kapatid, ang sa Old Testament, ang nagpo-blow ng trumpet, walang iba kundi yung priest. Sabi niya, and when the Jubilee priest come by sounding the trumpet, and the priest sounded the trumpet, and that man, he heard the trumpet, he could drop his bow. He could drop whatever he was doing, look in the taskmaster's face and say, "You can hit me one more time, I'm free." Walk right away and go home. Why? There's a sounding of Jubilee when they heard the sound. So, makita niyo po siya mga kapatid, nawa, nakita niyo yung bagay na gustong patunguhan po, hallelujah, ng pinag-aaralan po natin. So, yun po yung kailangan po natin na makita. So, kailangan natin na tayo ay mapa sa Espiritu. Hallelujah. Para marinig natin ang tinig, hallelujah, ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? So, hallelujah. Sa pinawag, the going forth of this Jubilee year, it was to be sounded throughout all the lands. A trumpet was to sound, and this trumpet would make the distinction of the trumpet was the 50th year sound that led the slave that had been bought or become poor and could not care for his own. He had fell beneath the load in his masters, for his debt had bought him and had placed him into fields as a slave. He had to serve him, for he was too poor to redeem himself. So hindi niya kayang i-redeem or bayaran yung kanyang sarili. But God said, remember, you were one time slaves down in Egypt, and I tried to freed you. Therefore, at the sounding of the trumpet, every slave, no matter how long he's been in a row, in or how short time, it's a liberty to return to his family, to return to his people, and you will be free of every debt when it's time of Jubilee. So kahit pa po mga kapatid, gano'n siya katagal, isang taon lang siyang naging slave. Pag tumunog yung Jubilee trumpet, walang magagawa yung kanyang amo. Kahit malaki yung kanyang utang, siya ay palalayain.
Kasi yun po yung batas sa Israel pag tumunog yung trompeta. Hallelujah. Sabi niyo ba na, that's the gospel, the jubilee. That's your free from sin. You're free from all those filthy things, habit things that world produce there in the name of religion. Under both Protestant and Catholicism, under the mark of the beast. You don't have to be, but if that man had refused to receive that, then the man was taken from there to pose on the altar of the church and had the mark put on him, a hole in his ear, and he was a servant to the master as long as he lived. So, pagkarang narinig niyo mga kapatid, yung jubilee, yung trumpet, at ayaw niya na umalis sa kanyang amo, na nagustuhan niya dito sa kanyang amo, siya ay bubutasan sa tenga. Para tanda yun na panghabang buhay na siya doon na maglilingkod sa kanyang master. Hallelujah. Mga kapatid, alam po natin, tingnan natin, hallelujah, kung ano ang nangyari sa ating panahon. Hallelujah. Diba ay tumunog sa atin, narinig ba natin yung trumpet ng Diyos na pinaalis ba tayo, hallelujah, sa kung anong bagay ng ating, hallelujah, kung anong bagay ang nag-i-slave sa atin. Amen. When you refuse to accept gospel light with its preach and the power of the Holy Ghost by the Bible, you can seal yourself to your eternal destination. And if you refuse to accept the gospel, so ito tinitipon niya yung gospel doon sa trumpet. Gospel life when it's preached and the power of the Holy Ghost by the Bible, you can seal yourself to eternal destination. So pagka hindi niya raw pinaniwalaan, hallelujah, at ito'y tananggihan niya yung salita ng Diyos, hallelujah, na mayroong kapangyarihan na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, siya ay natatakan ang sarili sa kanyang eternal destination. Pagka tinanggihan niya, mga kapatid. Kung makita natin yan, hallelujah, mamaya mga kapatid. Nawa, marinig natin ang salita ng Panginoon at huwag natin matanggihan ito. Dahil ito yung trumpet, jubilee trumpet. Hallelujah. So sabi po dito, notice every slave when he heard that trumpet sound, he could throw down his hoe or whatever is working with his saying, I'm a free man. I couldn't redeem myself, but God through His grace. Hallelujah. But God through His grace has declared it a year of jubilee. So salamat sa Panginoon, nag-declare siya ng year of jubilee. Kanino? Sa atin. Hallelujah. Amen po ba? Sa pagitan ng gospel na naririnig po natin, na narinig natin. Dahil ang gospel, hallelujah, ang ebanghelyo na ipinapangaral, kung paano ipinangaral ito nila Paul, nila Peter, ay siya pa rin yung ebanghelyo hanggang ngayon. Ating paniniwala siya na sa palatayanan. Amen po ba? Amen. Ito yung trumpet. Hallelujah. Sa panahon. Hallelujah. Amen. Sabi niya ganun, I am free, I couldn't redeem myself. So, sino ba ang kayang mag-redeem ng kanyang sarili? Wala. Salamat sa Panginoon, niredeem niya tayo. Hallelujah. Binayaran niya ang lahat ng ating mga kasalanan. Saan? Doon sa krus ng Kalbaryo. Yun ang biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen po ba mga kapatid? Amen. Hallelujah. There's nothing we can do to help us because our whole makeup, our whole nature, and everything we are is sin. So, wala tayong magagawa.
ng ating sarili, ng ating nature, everything. We are in sin. But when the Jubilee times comes, that we are free, and the trumpet is the gospel, the good news. Hallelujah. The trumpet was the gospel. Then, good news. You're no longer bound. You no longer have to live in sin. You can go home and free. You don't owe any debts at all. The whole emancipation of proclamation is signed and you are free. So, anong pinagtubos ng Panginoon? Anong sinunod niya? Tugo ang kanyang pinagtubos. Salamat dahil nakarinig tayo ng good news. Tanda natin ang good news, walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos Kristo. Hallelujah. So, nag-sound ang trumpet. So, makita po natin kung saan nagpasimula ang trumpet through the Gentile. Yung good news. Hallelujah. Amen. Alapakan na natin ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So sabi po ng Romans, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all man, or that all have sinned. Sabi po ng mga awit 51 verse 5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. So wala tayong magagawa, mga kapatid, dahil from Adam hanggang sa generation natin, hallelujah, ay we are shapen in iniquity. Pero salamat sa Panginoon dahil sa gospel niya na siya ay nabuhay, namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na muli. Amen. Hallelujah. So, ngayon, dahil yung trumpet sound, there is now therefore no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Jesus Christ hath made me free from the law of sin and death. So, tingnan nyo yung pagkakaano niya po. Doon sa Old Testament, pagka nag-blow ang trumpet, sila ay malaya na. Malaya na sila sa lahat. Pero sabi dito sa Romans 2 verse 2, for the Lord Spirit of life in Jesus hath made me free. Salamat sa Diyos. Pinalaya tayo, hallelujah, sa kasalanan. Dahil nag-blow ang trumpet, walang iba kundi ang gospel. Amen. Hallelujah. And today, when a man hears the good news, Christ died in your stead. Nothing that you can do about it. Christ paid the price. The gospel sounds. You can drop every cigarette, every tobacco, every whiskey bottle, everything that's binding you and say, I am free. This is the good news. Christ has made me free. You are a free people. You don't have to go any longer. You don't have to serve the devil any longer. You can be free if you desire to be free. Ikaw ay malaya kung i-desire mo na ikaw ay makalaya. Sa magitan ng ating Panginoong Diyos Kristo. Kahit ano man yan, kahit sigarilyo man yan, at tabako, whiskey bottle, everything that's bind you. Kahit pagbababae man yan, mga kapatid. Pag nag-sound ang gospel, hallelujah, yung trumpet, malaya na ako. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Wala tayong ginawa. Christ died for us. Dapat sana tayo yung mamatay. Pero siya yung namatay para sa atin. Christ paid the price. Dapat tayo mapunta sa impyerno, mga kapatid.
Pero dahil, hallelujah, sa trumpet, ng Diyos na narinig natin, tayo may buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Hallelujah.